Lover? Takang tanong ni Alwin sa kanya na nakangiti lang si Karen at muli siyang sinunggaban nito at naging mainit uli ang tagpo. Napaisip naman si Aldwin sa inasal ni Karen. Relax lang, Aldwin. Mag-e-enjoy tayo ngayong gabi. Saad ng magandang dilag sa kanya na napaatras ang isang kilay ni Aldwin. Talaga? Gusto ko yan. Oo, mag-e-enjoy tayo. Saad ni Karen sa kanya. Matindi ang pagpapaligaya niya kay Aldwin. Napapapikit na lamang ang lalaki sa ginagawa niya. Malapit nang maabot ng dalawa ang sukdulan. Nang biglang napatigil si Aldwin nang may marinig siyang ingay sa labas ng hallway. Bakit ka tumigil? Tanong ng magandang dilag sa kanya. Teka, parang may tao sa labas. Saad ni Aldwin na tumigil na rin si Karen. Baka kapitbahay natin. Imposible. Tayo lang ang nandito sa floor na to. Saad ni Aldwin sa kanya. Na tumayo to at kinuha ang kanyang armas at lumapit to sa pintuan. Saka sumilip sa maliit na butas nito. Takte! Napamura to nung makita niyang may 4 na taong may dalang mahahabang armas. Napapalapit sa apartment na tinataguan nila. Bakit? Tanong ni Karen nung lumapit to kay Aldwin. May kalaban. Nagmamadali nitong hinila si Karen papalayo sa pintuan at hindi na nila naisipan pang magbihis dahil sa takot na baka pasukin na sila. Saan tayo pupunta? Tanong ni Karen sa kanya na pinatay ni Aldwin ng mga ilaw sa sala at kusina at dala ang bag na puno ng bala at armas. Saka sila pumasok sa kwarto at nag-abang si Aldwin sa mga taong sasalakay sa kanila. Yumuko silang dalawa na nasa likod lang niya si Karen at tila walang malay sa mangyayari sa kanilang dalawa. Aldwin, gusto ko pa. Saad nito na pilit niyayakap si Aldwin. Tumigil ka. May mga taong papatay sa atin sa labas. Mamaya na yan. Inis na saad nito na hindi pa rin to tumigil. Nabibitin ako eh. Sige na, ibigay mo na sa akin. Lambing niya kay Aldwin na pinipigilan niya ang kamay nito. Takti! Napamura na lamang siya dahil sa kakulitan ni Karen. Nang marinig niyang may kumakalikot sa doorknob sa labas. Tumahimik ka! Saad niya kay Karen na hindi pa rin to tumigil kaya wala nang nagawa pa ang lalaki at hinayaan na lamang niya ang gusto ni Karen. Napakainit mo naman. Saad nito habang sumisilip to sa labas. Nakita niya ang hugis na mga taong pumasok sa apartment habang napapapikit na rin siya dahil sa ginagawa sa kanya ni Karen. Pwede bang itigil mo na muna yan? Saad niya kay Karen. Nanginitian lang siya nito at inalikan siya sa pisngi. Sige na, paligayahin mo muna ako. Pagsuyo ni Karen sa kanya na napailing lang si Aldwin. Naririnig niyang nag-uusap yung mga taong nasa sala na hindi pa rin ito kumilos o lumapit man lang sa kwarto. Sige na, lover, please. Ha? Takte naman! Inis na saad nito. Nainila niya si Karen at pinaligayan niya ito. Takte talaga. Langit na nga to. Pero impyerno ang babagsakan ko nito.
Sadya na itinaas niya ang armas niya na nababa niya ito dahil nawawalan siya ng lakas dahil sa ginagawa ni Karen sa kanya. Wala na siyang ibang choice kundi ang gumawa ng hakbang para makatakas na sila. Narinig niya ang mga yapak ng mga taong pumasok sa apartment na papalapit na sa kwartong tinataguan nila. Kaya kinuha niya yung bag at pinatong niya to sa likod ni Karen. At kinuha niya ang 2 flash grenade na napapapikit na siya sa ginagawa sa kanya na magandang dilag. Napatilito nang biglang marinig niya na malapit na yung mga tao sa labas. Kaya binato niya sa labas ng kwarto ang 2 flash grenade at dinapaan niya si Karen. Naniyakap niya ang ulo nito na natakpan ang tenga at mga mata niya. Sakto lang nang pumutok ang binato niyang flash grenade sa labas na nagdulot ng ingay at liwanag sa labas. At narinig niyang nagsisigawan ng 4 na taong pumasok sa apartment. Agad namang tumayo si Alduin at isa-isa niyang pinagbabaril ang mga ito. At nung masiguro niyang wala ng buhat ang mga to, kinuha niya ang bag at hinila niya patayo si Karen. Saka sila lumabas ng apartment. Nung nasa hallway na sila, narinig niyang tumunog ang elevator. Kaya habang patakbo sila, itinutok niya ang armas niya sa direksyon ng elevator. At pagbukas nito, pinaputukan niya agad ang mga taong sakay nito. Wala silang nagawa. Kahit bumagsak na lang ang 3 sa sahig ng elevator. Napasigaw si Karen sa takot na pinatahan niya ito. At nagreload to ng magazine sa kanyang armas. At muli niyang hinila si Karen papunta naman sa hagdanan. Nag-iingat siyang sumilip sa baba. Baka kasi may mga nag-aabang sa kanila sa baba ng hagdanan. Narinig niyang bumukas ang pinto sa bandang ibaba, kaya sinilip niya ito. At nakita niya na may papaakyat sa hagdanan. Takpan mo ang tenga mo, Karen. Utos niya rito, na ginawa naman agad ni Karen. Muli siyang kumuha ng granada sa bag at tinanggal ang pin nito. Saka to hinila. Pumutok to makalipas ang ilang segundo. Dali! Saad niya kay Karen. Nahinila niya na to pababa ng hagdanan. Nadaanan nila ang taong umakyat sa hagdan kanina na hindi mo na makilala dahil nagkalasog-lasog na ang mukha nito. Sumilip sa may maliit na salamin ng pintuan si Alduin na kumuha uli siya ng granada at para makasiguro, binato niya to sa labi. Takpan mo uli ang tenga mo, saad niya kay Karen. Na biglang sumabog ang granadang binato niya at agad niyang hinila ang magandang dilag palabas ng pinto. Tumakbo sila papunta sa parking lot. Sakay, dali! Saad niya rito na wala silang saplot na sumakay sa SUV. At nung napaandar na to ni Alduin, hinapakan niya kaagad ang gasolinador at tumarurot to ng takbo palabas ng parking lot. Tumitingin-tingin si Alduin sa side mirror at rear view mirror niya para makasigurong walang sumusunod sa kanila. At nung nasiguro niyang wala, pinaliko niya ito sa kanto papuntang highway. Yes, manginutil kayo. Natutuwang saad ni Alduin na tinatakpan pa rin ni Karen ang tenga niya. Karen, okay na. Pwede mo nang ibaba ang kamay mo. Saad niya kay Karen na tinulungan niya itong isuot ang seatbelt. Okay na? Tanong ni Karen nang nginitian siya ni Alduin at tinignan nito ang hubog ng babae. Niliko ng lalaki ang sasakyan, papasok sa isang liblib na lugar at pinark ang SUV, saka pinatay ang ilaw. Anong gagawin natin dito? Takang tanong sa kanya na magandang dilag.
na tinanggal naman ni Aldo ng seatbelt niya, pati na rin kay Karen. At pinahiga niya ang upuan nito na agad niyang sinunggaban ng magandang dilaga. Natuwa naman si Karen sa ginawa nito. Ito ba ang gagawin natin dito? Natutuwang tanong nito. Oo. At doon na nila tinuloy ang naudlot na ligaya. At ilang sandali pa, sabay na nilang naabot ang sukdulan. Pagkatapos ay kinumutan ni Aldwin si Karen habang natutulog to nung nasa daan na sila. At nag-iisip siya kung saan sila magtatago. Hindi na kasi siya pwedeng pumunta sa pamilya niya, lalo na sa kapatid niya. Dahil itinatakwil na siya nito dahil sa ginawa niya noon. Mga walang utang na loob. Saad ni Aldwin na nagmumutato sa ginawa ng pamilya niya sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Karen rito dahil nagising siya nung sinuntok ni Aldwin ng manibela. Wala. Nag-isip lang ako kung saan tayo. Wala ka bang bahay? Wala eh. Galing kasi akong abroad. Kung ganoon, may alam akong lugar na pwede nating puntahan. Talaga? Saan naman? Doon sa dating bahay namin ni John. Sagot ni Karen sa kanya na napangiti naman ang lalaki. Sige, turo mo ang daan. Umayos ng upo si Karen at itinuro nito ang daan papunta sa dating apartment na tinitirhan niya noon. Kinabukasan, ginising ako ni Papa. Pinagmamadali ako nito na bumaba sa sala. Bakit pa? Inaantok ko pang tanong sa kanya nung bumaba na kami sa hagdanan. At nakita kong nakatayo sa harap ng TV si Mama na tila may pinapanood tong nakakagimbal na pangyayari. Bakit? Anong nangyari? Panoorin mo. Saad ni Papa sa akin na nakita kong nasa gitna ng balita yung reporter at pinakita nito ang dating building na pinangyarihan noon. Yun yung building na... Pinatahimik ako ni Mama. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, may biglang sumabog sa 4th floor at maya-maya daw ay nakarinig sila ng putok ng baril. At kita nyo sa eksena na may bakas ng dugo sa elevator, sa may hagdanan. At sa dating apartment na pinangyarihan ng krimen noon, 80 taon na ang nakalilipas. Balita ng reporter. Nakita rin sa CCTV kung paano tumakas ang dalawa na hindi pa nakikilalang tao na ayon sa source namin, wala tong saplot na sumakay sa SUV at mabilis tong umalis. Kilala mo na kung sino, Ken. Saad ni Papa sa akin. Napatingin sa akin si Mama. Oo pa, si Aldwin. Pero tinignan ko ng mabuti ang babaeng kasama niya. At nagulat na lang ako nung mamukhaan ko ito. Napamura ko. Bakit anak? Tanong ni Mama sa akin na nagmamadaling naman akong umakyat sa itaas at kinuha ko ang phone ko. Sumunod pala sila sa akin. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Papa. Teka lang pa. Saad ko sa kanya dahil nagri-ring na yung phone. Good morning, Women's Psychiatric Institute. How may I direct your call? Tanong ng operator sa akin. Hi, good morning. Can you please connect me to Dr. Mirna Santiago? Sagot ko sa kanya. I'm sorry sir, but Dr. Santiago is no longer working here. Nag-resign si Mirna? Gulat na tanong ko sa kanya. Sorry, hindi po sir. She died 3 weeks ago. Saad nito sa akin
na hindi na ako nakapagsalita. Anong nangyari, anak? Patay na daw si Myrna. Saad ko kay Papa na pati siya ay nagulat din. Sino ba yung Myrna? Tanong ni Mama. Wag muna, Aida. Saad ni Papa sa kanya. Tanungin mo kung anong cause of death. Ano pong kinamatay niya? Na-aksidente po yung minamanehong kotse niya nung gabing pauwi na siya galing dito sa trabaho. Meron sana akong i-inquire na patient niya, si Karen Dominguez. Saad ko na natahimik to ng sandali at maya-maya lang inagsalita ito. Patient Karen Dominguez is no longer in the institute, sir. Saad niya ng diretso sa akin. Napanganga na lang ako. At na-confirm ko na si Karen ngayong kasama ni Aldwin doon sa pinakitang CCTV footage ng building. Matapos ko magpasalamat, ibinaba ko na rin yung phone. Ano, anak? Tanong ni Papa sa akin. Confirm po. Si Karen yung kasama ni Aldwin sa building. Napaatras ito. Imposible yun, anak. Diba nakakulong siya sa institution? Oo. Pero ang malaking tanong doon, paano sila uling nagsama ni Aldwin? Tanong ko sa aking isipan. Dalawa kaming napaisip ni Papa. Ewan ko sa inyo. Sigaw bigla ni Mama at lumabas to ng kwarto. Nagkatinginan na lang kami ni Papa sa reaksyon nito. Anak, wag ka na lang kayang pumasok ngayon. Hindi pwede pa. May meeting kami sa isa sa malaking clients namin. Paano yan? Andito sa Maynila ang dalawa. At worst nito, may armas sila. May armas din tayo pa. Saad ko sa kanya na pinigilan ako nito. Anak, please lang. Pasensya na pa. Pinagkatiwala sa akin ni Chelo ang kumpanya, kaya gagawin ko ang responsibilidad ko. Saad ko sa kanya na binitawan ako nito. Kinuha ko ang tuwalya ko at bumaba na ako sa banyo. Matapos magbihis at mag-almusal, sinamahan ako ni Papa sa labas. Paano kung aatake sila? Tanong niya na kinuha ko yung bato sa gilid ng upuan at binato ko to kay Pinky na nakita ko namang nagulat si Papa sa ginawa ko. Kita mo yon pa? Oo. Naka-bulletproof ang salamin yan. Saad ko sa kanya. Ang kahan nito, tinadyakan ko ang pintuan ni Pinky. Hindi agad to natatablan dahil ang material na ginamit ko sa katawan nito kapareha dun sa bulletproof vest na sinuot namin dati. Paano kung banggain ka nila? Naka-power steering yan at customize ang lahat ng gulong yan. Ginawa mo to lahat? Oo. Sa tulong ni Eduardo na dating mekaniko ng mga tangke at iba't ibang sasakyan sa Espanya. Saad ko sa kanya. Galing ah. Dinagdagan ko rin ng turbo si Pinky, kaya mabilis yan. Pero wala siya pagdating kay Bis. Saad ko pa. Sinong Bis? Tanong niya na natawa ko. Si Chelo kasi ang nagpangalan dun sa itim na Dodge Charger na ginamit naming getaway car nung gabing sinalakay kami sa kondo. Teka, asan na ba yung kotseng yun? Hindi ko man lang nakita sa personal. Nasa mabuting lugar pa at alam kong wala makakagalaw sa kanya dahil kilala ko ang taong nagbabantay sa kanya. Pagmamayabang ko kay Papa. Sino? Tanong nito. Natanging ngiti lang ang sinagot ko sa kanya.
Binuksan na ni Papa ang gate at inatras ko na si Pinky palabas ng bakod. Nang tumakbo palabas naman ng bahay si Mama, dala ang baunan ko. Nakalimutan mo. Mama naman. Sa lalabas ka pa eh. Eto na kainin mo. Lalabas naman talaga kami dahil lunch meeting yun. Yun yung pupuntahan namin. Basta, dalhin mo to. Pangungulit ni Mama sa akin. Kaya kinuha ko na lang to at inilagay sa likod. Mag-ingat ka, Kenneth. Saad ni Mama. Opo, Ma. Pa, alis na ako. Sige anak, mag-ingat ka. Umalis na ako papasok sa opisina. Tinawagan ko naman si Cello para ipaalam sa kanya ang nangyayari dito. Babe, saad nito sa phone. Napansin kong inaantok pa ito. Hating gabi na dito, babe. Bakit ka napatawag? Tanong nito. I miss you. Why can't you miss me when it's daylight here? Tanong nito sa akin. I love you. I love you too. Now tell me what's wrong. Bad news. Umpisa ko sa kanya na natahimik naman to. Aldwin and Karen are back. Natahimik pa rin to sa linya. At maya-maya lang. How did you know? Check out the news here in Manila. Nakunan sila ng CCTV camera sa dating building na pinangyarihan noon. Oh God, how did she get out from the institution? I don't know. The biggest question is, how can they both be together? Saad ko sa kanya. This is not good. I'm coming home. No. What do you mean no? I'm leaving the kids here. That's not a good idea. Wherever you go, you have to tag us alone. Saad ni Ken sa linya na nakikinig pala to sa extension. Ken! Sigaw ni Cello na yumanig ang speaker ng phone dahil sa lakas nito. Mom, if you are going home to the Philippines, we are coming with you. You are not coming with me. You guys are much safer here than there. While you guys are in danger? No way. Saad bigla ni Franz sa linya. Baby? Hi Daddy, I miss you. I miss you too baby, but your mom is right. You guys should remain there. So do you, babe? Saad ko sa kanya. I am definitely not staying here while you are in danger. Saad ni Cello sa akin. So do we. Sabay pa ang dalawa. No, you are not. Saad naman ni Cello sa kanila. Yes, we are. Sagot nila. Nanatawa na lang ako. Mom, tell us, what is the reason why you train us to learn martial arts? Learn how to handle kendo stick, learn to fight in a close quarter combat, to be able to grapple our enemy and wrestle them to the ground? That's all for nothing? Tanong ni Ken sa kanya na natahimik lang si Cello. There's a reason why you train us, Mom. In a times like this, Dad needs us. Saad ni Franz na hindi naman nakalusot si Cello dahil 2 against 1 ang dating sa argumentong ito. I am your mother. My job and your dad is to protect you guys. We train you not to use that in combat but to defend yourself. Paliwanag sa kanila ni Cello. What do you think are we going to do, Mom? Tanong ni Franz sa kanya. We are going to defend Dad. So what's your point? Tanong ni Ken sa kanya na hindi na nakapagsalita pa si Cello.
You are losing, babe. Shut up! Sagot naman sa akin nito. Naririnig ko naglalakad siya. You guys are not coming with me. Sigaw sa kanila ni Cello. Naririnig ko sa background ng dalawa. Yes, we are. And there is nothing you can do to stop us. Sigaw ni Ken sa kanya. Kenneth, nagmana sa iyong mga anak mo. Fine, we are going home on Thursday. Saad na lang ni Cello sa kanila dahil talo na siya sa argumento ng dalawa. I'm sorry, babe. Saad ko na lang sa kanya. What else can I do? Kung iwan ko sila dito, hahanap at hahanap pa rin sila ng paraan para makasunod sa akin. True, better tag them along than let them travel on their own. Okay, pick up us on Thursday. Saad niya sa akin. Okay, I'll clear my schedule on that day. Saad ko naman sa kanya at nagpaalam na ako sa kanila dahil malapit na ako sa opisina. Pagdating ko sa 3rd floor, nasa labas na ng opisina ko na naghihintay si Jepoy. Ken, tawag nito sa akin. Jepoy, good morning. Good morning. Bati rin nito. Napanood mo na ba ang balita? Tanong nito sa akin nung nasa loob na kami ng office ko. Oo, nagulat nga din ako eh. Hayop talaga yan si Aldwin. Kilala mo ba yung babaeng kasama niya? Oo, si Karen. Ha? Diba nakakulong yun? Oo, pero may pumuga sa kanya at imposibleng si Aldwin yun. Napaisip naman si Jepoy. May backers sila. Saad nito na tumango naman ako. Kilala ko kung sino. Saad ko sa kanya. Nakaharap ko na yung taong yon. Dagdag ko pa rito na nagulat naman si Jepoy sa sinabi ko. Pinarada ni Aldwin ang sasakyan nila sa kabilang side ng kalye sa harap ng dating apartment ni Karen. May nakatira na eh. Saad ng lalaki sa kanya. Oo, alam ko. Saad naman ni Karen na lumabas to sa SUV na nakakumot lang at nagmamadaling naghanap ng pantakip si Aldwin. Saka to lumabas din ang sasakyan. Uy, tika! Habol ni Aldwin sa kanya na nagmamadali namang tumawid sa kalye si Karen at pumunta to sa apartment. Kilala mo ba ang nakatira dito? Tanong ni Aldwin sa kanya na tumingin-tingin to sa paligid. Pinindot ni Karen ang doorbell at tumunog ito. Naghintay sila ng ilang sandali at maya-maya lang may sumilip sa salamin sa gilid ng pintuan at pinagbuksan sila ng pinto. Salamat po, Manang. Saad ni Karen na pumasok siya sa loob. Halika, Aldwin. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo dito. Pasiguro na magandang dilag sa kanya. Iho, huwag mong iparada ang sasakyan mo dyan. Ilagay mo yan sa likod. Saad ng matanda sa kanya. Sige po. At bumalik to sa sasakyan. Pinarada niya to sa likod ng apartment. At sa likuran na siya ng apartment pumasok. Hinabutan siya ng damit ng matanda. Sino ho ba kayo? At bakit kilala mo si Karen? Tanong ni Aldwin sa kanya. Na lumabas si Karen sa dating kwarto niya na suot ang dating sinusuot nito noon na maikling shorts at sando. Kasya pa pala to. Natutuwang Saad ni Karen na umikot-ikot to sa harapan nila. Hindi niyo po sinasagot ang tanong ko. Tanong ni Aldwin na lumingon naman sa kanya ang matanda. Ako si Alejandra, ang dating yaya ni Karen. Yaya? Teka, gulat na tanong ni Aldwin.
Huwag mo nang guluhin pa ang sarili mo. Magbihis ka na at baka magkasakit ka pa. Saad ng matanda sa kanya. Karen, nagugutom ka na ba anak? Yaya, gusto ko po yung hinahanda mo sa akin dati. Lambing niya sa matanda. Nanginitian siya nito. Oo, sige. Maupo ka lang dyan ha, at ipaghahanda kita. Sagot naman sa kanya ng matanda na natuwa naman ang magandang dilag sa sinabi niya. Matapos makapagbihis si Aldwin, nilapitan niya si Karen. Hoy, mapagkakatiwalaan ba yan? With my life, sagot ni Karen sa kanya. Natinignan lang ni Aldwin ang matanda na nagluluto sa kusina. Kaya hinila niya si Karen sa may sala para hindi sila makita nito. Baka isumbong tayo niyan, patay tayo. Hinding-hindi gagawin yan ni Yaya. Mabait siya sa amin ni Rose. Rose? Naiyak na lang to bigla. Baliw to. Saad ni Aldwin na pumunta naman to sa may bintana at sumilip sa labas. Walang nakakaalam sa lugar na to, maliban lang sa kanya. Saad ni Karen na nilapitan niya ito. Sinong siya? Sino pa ba? Di si Lover. Natatawang sagot ni Karen sa kanya. Sabay ikot nito na parang balerinang sumasayaw sa stage. Hoy, sino bang tinutukoy mong Lover? Tanong ni Aldwin sa kanya na pinapatigil siya nito sa pagsasayaw. Si... Lover, my lover. Natatakot na si Aldwin sa inaasal ni Karen dahil parang baliw na talaga to kung magsalita. Hayaan mo na muna siya. Kailangan lang niyang magpahinga. Saad naman ang matanda kay Aldwin. Ako na ang bahala kay Karen. Nagluto ko ng pagkain kung nagugutom ka na ha. Kumain ka. Papaliguan ko lang muna siya. Saad ng matanda sa kanya. Karen, tara iha. Papaliguan kita. Yaya, sasabi ba si Rose? Oo, ando na siya. Hinihintay ka na. Nakangiting sagot ng matanda na nabuhayan naman si Karen ng loob. At nauna pa tong pumasok sa kwarto. Ako ang pinatira ni Karen dito nung lumipat siya sa apartment na nilipatan niya. Kaming dalawa lang sana ni Rose ang titira dito. Pero naluha ang matanda. Kaya nung nalaman ko ang sinapit ng magkapatid, hindi na ako umalis sa bahay na to at nagbabaka sakali akong babalik siya rito. Kwento ng matanda kay Aldwin. Yaya ka nila? Ibig sabihin nito. Oo, anak ng mayamang angkan si Karen, si Rose, at si... Namatay ang magulang nila nung nilooban sila noon. Buti na lamang at naitakas ko sila. Dahil kung hindi, pati sila nawala na rin noon. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya nila. Kaya hanggang gayon, kahit ganito na ang sitwasyon nila, hindi pa rin ako sumusuko at tumitigil sa pagsisilbi sa kanila. Kwento ng matanda sa kanya na napamangha sa katapatan ng matandang ito kay Karen. Yaya, akala ko ba papaliguan mo ko? Sigaw ni Karen sa kwarto. Kumain ka kung gusto mo ha. Tinignan siya ng matanda. Ako na ang bahala kay Karen. Saad nito kay Aldwin na umalis na ito at pumasok na sa kwarto at sinara na ang pinto. Anak ng mayamang angkan si Karen? Paano nangyaring naging gano'n ang buhay niya? Tanong ni Aldwin sa sarili niya na nagkibit balikat na lang ito at pumunta na siya ng kusina at kumuha ng pagkain.
Nag-iisip siya ng paraan sa susunod niyang gagawin. Lover? Sino bang lover ang tinutukoy ni Karen? Nag-iisip siya habang kumakain na pinipikit pa ang kanyang mata at nagbabaka sakaling may maalala siya. Lover? 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 Napamura na lang to at kumatok sa pinto ng kwarto. Bakit? Tanong ng matanda. May tatanong lang po ako. Nabinuksan niya ang pinto. Ano yun? May kilala ho ba kayong lover na binabanggit ni Karen? Tanong niya na nag-isip naman ang matanda. May naikwento siya sa akin noon. Pero hindi si John yun. Saad ng matanda. Takte? Saad ni Alduin na tinaasan naman siya ng kilay ng matanda. Sorry po manang. Alam ko na kung sino. Sino? Tanong ng matanda. Si Ken. Saad nito na biglang binuksan ni Karen ang pinto at sinabing, andito ba siya? Natutuwang tanong nito kay Alduin na na-confirm niya na kung sino si lover.